And i-check na natin. Kaya tinakpan ko to para lang sa may mga magandang umaga. Ayun, nandito sa kwarto ng alaga ko. Nag-lip gloss na ako ng konti. Kasi, ang ganda ko sa mga video. Ayun, maglilinis pa rin ako. Nandito pa rin ako. I'm not okay. Kahapon, hindi ako lumabas. Natulog ako. Kasi Biyernes, hindi na ako okay. Tapos Sabado, yun nga. Sabi ko nga sa isang video ko na hindi ako okay. So, gumawa na ako ng kape ko pala. Okay na pala to. Lagyan na natin ng tubig ay ng sugar. Luto tayo ng beef steak or burger steak. Mga kainday ko, yung gagawa tayo ng kape. Lagyan ko pala ng asukal. So, malamig pa rin. Hindi pa rin nag-snow. Hindi ko alam kung mag-i-snow. Pero hindi siguro mag-i-snow. Kasi no, last time, nag-snow ng January. After Christmas. Yun. So, sa ngayon, need nating magtrabaho dahil maraming gagawin. Kahapon, di ako lumabas. Ulit-ulit na lang. So, yun. Ng kape. Lagi naman nakikita. Ayan. Hindi ko feel yung isang kape ko. Pangalawang kape ko na to. Hindi ko na feel yung isang kape. Kasi, yeah. Ito beef steak. Ipupurno natin. Ayan, matigas-tigas pa. Pero, I will make na later. Hindi ko alam kung paano ko gagawin na yung malambot. Kasi kung minsan matigas. Tapos magugas ng plato. And the same, magkakape. At ayan, diligpit na naman tayo at naglalaba. Ang panahon na yun ay uulan. Araw. Kaya ang ano namin ay sinisipon. Ayan, it's a beautiful day. Umuulan. Ayan. Ayan. So, yun. Ang buhay ay OFW. Ulit ako. Magkakape lang. Tapos, magliligpit na ako ng mga iniwan nilang gamit o kape. Walang nagaganap. Magluluto tayo mamaya natin sa OFW. Kahit na may sakit, kailangan magtrabaho. Kahapon, nagpahinga ako. Hindi ako lumabas. Yun nga, sa isang video ako, nagluto ako ng corned beef. Masyadong pa-stress kasi dinatapuan tayo ng sakit. Ang mga OFW ay bawal magkasakit. Sabi nga, di ba? Ayun. So, later na ulit kung I'm back! Iba yung suit ko na naman. Ito favorite ano ko. Naglinis na ako ng banyo. Naligpit ko na yung 3 kwarto. Lulutuin na steak. Ay, steak. Burger. So, and i-prepare na natin. Babalatan ko na yung mga carrots ay mga patatas natin. Okay. Ito tayo na lalagyan ng balat. Ayun. Alam mo, kung ayaw ng mga laga ko to, kwento-kwento na lang tayo habang nag-prepare tayo ng patatas. Okay. I-ahat na natin pala itong ating ano, ayun. Gawin natin dirty para hindi siya kagad maluto. Ayun. Mga laga ko, ayaw na yung ganito, pero tinatry natin na kasi yung iba sa fast food, bakit kinakain nila, diba? Kung napapanood nyo lagi ang aking video, nagugusto nila yung lasa ng yung luto natin na pagkain, Filipino food, ganyan. Kailangan nating magluto din ng mga pagkain nila na Greek food. Bakit din naman Greek food to ka? So, ngayon, kung ako lang masusunod, ipo-fried ko to, tapos kanin, diba? Mas masarap. Hindi ko pa na-try na gumawa ng gravy. Hindi ko alam kung marunong ba ako or something like that. Ayun. Ayun, habang nag-ano ako, magkukwentuhan tayo. Ang hirap kayang gumawa ng content, you know.
Tapos nagbibideo, nakaharap na yung ano, wala ka naman sabi. Pag-usapan kaya natin yung ano. Kasi may nagsabi sa akin na it's our choice daw na nag-abroad tayo. Kasi sabi ko, ang hirap na nasa abroad. Choice yun naman yan na nagtrabaho kayo sa ibang bansa. Oo. Choice natin. Kasi unang-una, nag-try din ako trabaho sa Pilipinas, sa mga garments. Hindi ako nagtiyaga. Lagi ako nagre-resign. Doon sa long ago, so Christmas light na pagawan, nagtrabaho din ako doon. Tapos naging ano din ako nagtahi din ako sa garment. Hindi ko alam kung ang pangalan doon. Ayun, nag-resign din ako. May anak na ako noon. Tapos nagka-chance na ano dito. 3 years din ako naghintay bago ako nag-decide. Siyempre nag-aaral na yung mga bata, tapos nagkasakit yung isang anak ko. Tapos kumapit Bombay ako. Alam niyo yung kapit Bombay, yun. Siyempre, sa abroad nga, sabi nga, easy money, kaso malayo ka lang sa pamilya. Anong easy money? Yung part-time, kagad-agad makukuha mo, at saka yung, hindi ko masabi na, sige, sabihin natin, mataas yung sahod natin. Diba? At take note napansin ko lang, kung lalong tumataas ang kita nyo, tumataas din ang gastos. Diba? Ayun lang, naano ko lang. Oo nga, choice nga namin to. Ito siguro yung future namin na makapagtrabaho dito sa ibang bansa. Kaya ginrap na namin. Kaya tiis-tiis lang. Ako, almost 15 years na ako nagtrabaho dito. Ay, gusto ko tayo sumuko. Kahit na hindi na itatanong. 5 yung anak ko. Yung panganay ko tapos na. Tapos yung pangalawa. Bali, 3 college na lang pinapaaral ko. Yung 3 anak ko. So, 2 na yung tapos. Nagtrabaho na sila. Although, hindi ko na sila problema. Bali, 3 na lang. Pero, patuloy pa rin akong siyempre, tayo, diba? Na sinusuportan sila. Nagpapadala every month. Sakto naman. Hindi pa rin ako tumaas ng sahod. Same pa rin ang sahod ko. Magpapating ako dito. Sa awa ng Diyos. Ayan. Okay pa rin. Alam mo yung kinakatakutan ng OFW pag-uwi? Hindi nila alam paano sila mag-start. Hindi tulad na sa Pilipinas, may trabaho na kayo. It's better na dyan na lang kayo kung may trabaho din kayo. Huwag nyo nang hangarin ng mag-abroad dahil mahirap. Mahirap na masarap. Sabihin na natin, doble ang kita natin, pero malayo tayo sa pamilya. Pero parang ganun din. Kami, halimbawa, mag-retire kami dito. Anong trabaho namin kukunin dyan? Especially ako. Paano mag-uumpisa? Diba? Ang dami na nagne-negosyo. Share ko lang. Ang daming dat-dat, no? So, yun, hinihiwa ko na. Dati hindi ako marunong mag-iwa ng ganito. Yan. Ngayon, I learn na. So, yun. I-pass forward na lang natin siya habang nag-aano ako. Pagpatuloy na lang natin ang ibang kwento natin sa susunod na video ko. Ayan. Pag-usapan na lang natin ang buhay OFW. Paano ako tumagal dito? Paano ako tumiis? Pero hindi ko na ikukwento ang buong kwento ko dahil maraming iiyak. Yes. Isa rin po ako naging tanga. Aminin na po natin. Ang abroad ay 2 bagay lang naman yan. Kung may asawa ka, either na magiging success, buong pamilya pag uwi mo, or mawawasak. Exact sa ating kapalaran. So, yan na ano ko na. So, i-prepare na natin. Let's go! Nahiwa ko na. Lagyan na natin ng asin. Patatas. Oil. Kahit anong oil. Konting-konti lang. Hindi ko alam kung beef to or ano. Kasi mga alaga ko talaga. As in.
Tapos, lagay na natin ating patatas. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place. I sensed something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple doesn't go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple doesn't go on pizza. They just don't belong. Kaya tinakpak ko ito para lang sa patatas. O medyo okay na siya. Ayan. So, ayan. Medyo okay na. Ano na lang natin. Ibaliktaran natin. Yung patatas lang ang kailangan nating iluto ng mabuti. Diba? Ayan. So, lagyan natin ng konting. Luto na siya. Mga 20 minutes. Alisin na natin para hindi manigas yung ano natin. Okay. Diba? So, yan. Lagyan na pa natin ng konting tubig. Ayan. Okay. So, mga 10 minutes alisin na natin. Okay na yung ano natin. Huwag natin masyadong hard para kainin nila mamaya. Wala na silang excuse na hindi ano. Okay. Luto na siya. Sineparate ko yan para maging brown. I hope hindi na matigas ang aking burger. Diyan na lang, dito na lang sila. Ayan, okay na sila. Ayun, so yan. I hope it's perfect na ang aking burgers. Ayan, ang aking burger. Ayan, burger. Wala lang akong burger breast. Hindi ko alam kung bibili ako. Wala akong pambili. Mamaya titignan ko kung bibili ako. Okay. So, hanggang dito na ang aking video. Tinakpan ko ang aking mukha. Ganito ang itsura ko. Yun, sana may natutunan kayo. Ang lagi ko sinasabi, please like and share kung nagustuhan niyo ang aking video. And paki-subscribe na rin. Bye! See you next video. Umuulan pa rin. Masakit. Parang lalagnatin na talaga ako. Bye! Seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple